kahapon kasi nagkaroon ng press briefing di umano etong si Attorney Claire na kung saan mga kababayan talagang may naitanong etong isang media ng Net25 about dun sa hair follicle test ni PBBM. Bakit daw hindi na lang magpaganon? Para masagot yung katanungan ng taong bayan kung si PBBM ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato or hindi. So ngayon, medyo nagkaroon ng konting tension sa pagitan ni Attorney Claire at saka nitong journalist ng Net25. So ito, pakinggan po nating mabuti. Sa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na? Sino po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humingi. Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Pakinggan nyo ito mabuti At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maricel Halili, TV5. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaksyon niya dito? Na isa si Attorney Roque na siya daw yung nagpakalat. Nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na si Attorney Harry Roque ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kaya nga. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada o sa kanyang, yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So hindi na po bago ito. Tsaka mga kababayan, mukha atang hindi natututo sa nakaraan etong si Harry Roque. Kasi minsan ang nangyari sa kanila yan noong mga panahon na hinihiling ni former Senator Trillanes na si Duterte ay magpa-drug test mga kababayan. Kasi nga, nai-issue dati yung paggamit ni Digong ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Kaya nga nung humihiling ng mga panahon na yon, si former Senator na si Duterte ay magpa-test. Ano yung sinabi ni Harry Roque? Hindi pwedeng pilitin ng presidente ng kahit na sino man. Dahil ang presidente, ang isang presidente ay halal ng bayan. At ngayon, kung titingnan din po nating mabuti, kahit si PBBM mga kababayan na hindi pwedeng pilitin ng kahit na sino man. Kasi si PBBM ay halal ng bayan. At bago po yan tumakbo sa pagka-presidente, 2 beses po yung nagpates mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, nakakapagtaka nga bakit nung bumaligtad, etong si Vic Rodriguez, bigla niyang sinasabi na dapat daw magpates etong si PBBM. Pero mga kababayan, nung panahon na nagpates etong si PBBM sa St. Luke, siya yung kasama, siya pa nga yung nagyayabang-yabang nung resulta na negative ang presidente. Tapos ngayon, isa siya sa nangunguna na nanghihikayat na ang presidente ay pilitin na magpates mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit mga kababayan hindi pwedeng pilitin ng presidente? Kasi hindi naman matatapos yan kapag ang presidente sinunod niya yung gusto ng mga taga-suporta ni Digong at ng kampo ng mga Duterte. Bakit? Kapag nagpates ang presidente at nag-negative, ano sasabihin ng mga taga-suporta ni Digong? Binayaran nyo lang yan nag-test niyan eh. Kahit pa live gawin yan mga kababayan at negative yung resulta, hindi presidente yan eh. Binayaran yan yung nag-test para i-negative yan. So walang katapusan pa rin yan. Hindi pa rin matatapos dyan mga kababayan. Parang ang dating, inuutulang nila ang presidente. Kaya nga po hindi pwedeng pilitin ng kahit na sino man ang presidente para magpa-test kasi walang katapusan yan. Sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o... Tama ito sabi ni Ma'am Lori Mamawag, kahit gawin niya yan, hindi pa rin sila maniniwala kasi nga si PBBM ay isang presidente at sasabihin nila na nai-impluwensyahan ng presidente yung isang company o private na
na clinic, mga kababayan, na nag-test sa kanya para i-negative yon. So walang katapusan yan. Ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan Baka sabihin ng mga DD-set, Jake, ba't mo naman sinasabing ganyan? Na walang karapatan ng kahit na sino man napilitin ng presidente na magpates. Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Eto. Play muna natin to. Baka sabihin ng iba fake news ako masyado. Eto, play natin to. Para marinig nyo naman. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ano? O ano? Ayan na nagsabi baka sabihin nyo ako. Kaya nga mga kababayan, si Harry Roque, hindi ko alam kung tanga ba siya o ewan siya. Kasi biruin nyo noon, sinasabi niya, hindi pwedeng pilitin na magpatis ang presidente ng kahit na sino. O hindi pwedeng utusan niya ng kahit na sino. Tapos inuutusan nyo si Presidente Marcos na magpatis. Ikaw nga nagsabi nito dati Diba? Hindi ko nga alam, Atty. Harry Roque, kung kayo po ba ay tanga o nagtatanga-tangahan lang po, pasintabi. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kinakalaban niya yung sarili niya. Siya na nga nagsabi niyan dati, hindi pwedeng pilitin ng presidente. Di yung mga taga-suporta ni Digong, inuutulang kayo ni Harry Roque. Ayan maliwanag Yung mga didisit na bobo dyan huwag kayo masyadong magpakabobo sa mga to. po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit. Ito yung paborito ko. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, mas paborito ko yung live Kasi mas masarap pumapak pagka live. Alam niyo yung pumapak? Mas masarap mas masarap sunugin yung mga yan pag live. Tulad nito. Live natin ginagawa to Hindi to video na ine-edit. Live yan. Na part of India-based in Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampan ng kaso. Kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Salamat po. Eden Santos, Net25. Eto, pakinggan nyo tong interview ni Edwin Santos Ito yung may mga tanong talaga na Yan, eto, pakinggan natin. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano? At saka mga kababayan, yan hindi lamang po dito sa Pilipinas na ibalita at sinuri yung pulveronic video na yan. Kahit yung Indian company ata, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Naibalita din po yan sa kanilang mga pahayagan at sinasabi nga nila na fake talaga yung video na yun. Maliwanag po sa sikat ng araw na deepfake yung video na yun. Kaya nga napakabobo nung gumawa nun. Bakit? Simpleng edited lang, hindi nyo pa naisakto. Ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi?
Yan. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Yusek, Na po napanood pwede po niyo po? sigurong Ikaw na po ba? Sige Kayo po ang humihingi? Okay. sabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Dapat kasi sinabi nitong reporter, mga kababayan, itong journalist na nagtatanong, si Harry Roque po ang nanghihingi niyan. Kasi mga kababayan, kung sinabi niyan si Harry Roque, ibabalik ulit ito. Pag sinabi niya si Harry Roque yung humihiling, pwedeng ipakita ito kay Harry Roque kasi baka mamaya, sa sobrang dami ng pera niya, nagka-amnesia siya bigla. Baka mamaya dahil sa sobrang dami ng kinita niya sa Pogo di umano, nagka-amnesia siya bigla at nakalimutan niya itong sinasabi niya na walang kahit na sino man ang pwedeng mag-utos sa presidente para magpatis. Kung gusto ng presidenteng gawin yan, gagawin niya yan. Kung ayaw ng presidente, wala kayong magagawa. Ayan napakaliwanag naman ang sinabi ni Roque dito. Anyway, pagpatuloy pa natin. marami po sa social media kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Napakadaling sagutin yan. Alam niyo kung matapang lang yung journalist, sasabihin niya ako po. Isa po ako sa humihingi para mapatunayan po natin at masagot po natin yung katanungan ng taong bayan at para kahit sabihin natin walang katapusan yan, masasagot natin kahit papaano yung katanungan ng taong bayan. At saka si Harry Roque po yung humihingi niyan at saka si Maharlika. Napakadaling sabihin na ganun kaso kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi nga, po ako humihingi. Pero parang gusto niyo Sunog! na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. alam niyo kulang lang kasi kayo sa research, ma'am. Hindi, itong journalist ng Net25, kulang lamang po sila sa research. Yun ang problema. Kasi kung napanood na nila dati pa itong video na ito, siguro hindi na nila masasabi yan. Kasi nung panahon kasi mga kababayan talaga na pinipilit ni former Senator Trillanes, dalawang pangyayari to. Una, pinipilit ni former Senator Trillanes na tingnan yung bank account ni Duterte. And then hanggang sa dumating na sa point na dalawa sila ni former Senator Trillanes ang magsasagawa ng on-live. Si Digong at saka si Trillanes, pareho silang magpapates on-live mga kababayan. Kaso ang problema, ayaw ni Duterte na magpates nung mga panahon na yon. Kaya nga todo depensa at hirap na hirap si Harry Roque na idepensa etong si Duterte. Biruin niyo ang sagot niya dito. Hindi ko nga alam kung ano isasagot ko kay former Senator Trillanes. Kasi nga nahihirapan siyang idepensa etong si dating Pangulong Duterte. Bakit? Ayaw magpates Ayaw magpa-drug test mga kababayan. Kaya nga todo-todo yung ngiti ng mga panahon na yon ni Trillanes at malakas yung loob niya na hamunin ng paulit-ulit etong si Duterte. Kaya nga nakakapagtaka sa kanilang kampo pa nang galing talaga na pinipilit nila ang presidente na magpates. Nung panahon nga ni Duterte ayaw niya Diba? Ipagpatuloy pa natin. Si Nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di ho pa Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi Si Bec Rodriguez daw napakadaling sabihin na si Harry Roque kasi si Harry Roque naman ang humihingi niyan. at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Tama. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na Magpatunay. magpatunay Totoo. kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni. Lagi ninyong tatandaan mga kababayan na kapag ka nag-akusa kayo ng isang tao, much better, kasabay ng pag-aakusa na yon may matibay kayong ebidensya kahit video, picture o ebidensya
na talagang literal na ebidensya na makakapagpatunay na ginawa ng tao na yon yung ibinibintang ninyo. Kasi pagka yan ay chismis lang, laway lang, walang basihan, matatalo kayo sa korte dyan. Matatalo kayo sa korte. Kasi ang hinihingi ng korte, kapag di umano mga kababayan kapag ganyan na matitinding accusation, ay yung basihan at yung matinding ebidensya na hawak nyo na totoo yung inaakusa ninyo. Laging ang magpapatunay niyan na tama yung accusation niya ay yung taong nagbibintang. Para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka. Patunayan mong hindi. Ako, pwede kong sabihin mga kababayan ngayon dito sa live. On live to. Na si Atty. Harry Roque ay nagtatanga-tangahan lang. Bakit? Kasi may ebidensya ako. May resibo ko. Na talagang silang humihingi na ang presidente ay magpates. Pero siya na rin ang nagsabi noon na hindi pwedeng utusan at pilitin ang presidente. Di ba dyan pa nga lang mga kababayan, ginagawa niyang uto-utot na ngayon kanyang sarili. Kaya pwede kong sabihin na nagtatanga-tangahan si Harry Roque kasi kahit alam niya naman na hindi pwedeng utusan ng presidente, pinipilit pa rin nila. Dahil nga, ito may patunay ako. Ayan isa pa, panoorin pa natin ang isa pa. Ayan, Inquirer.net. Galing sa RTV Malacanang yan, panahon ni Digong. Wait lang, ayan. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. No? Diba hirap na hirap siyang ipagtanggol si Duterte noon at ang mga Duterte. Kasi sunod-sunod yung mga accusation, nagsabay-sabay. Kay Pulong, kay Manscarpio, tapos yung paggamit pa ni Digong. Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayan. Kaya sinasabi kong nagtatanga-tangahan si Atty. Harry Roque, siya na nagsabi niyan na hindi pwedeng utusan ng kahit na sino ang presidente. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo. Tama! ng mandiman patungkol sa hair follicle test. Thank you po. Salamat. Ayan. Sino yung mga nagsasabi dyan sa comment section na sunog daw si Atty. Claire dun sa Net25 na journalist? Parang baligtad ata yung nangyari. Kasi kahit saan nating tingnang angulo, tama yung sinasabi ni Atty. Claire dito. Laging ang dapat magpatunay, yung nag-aakusa, hindi yung inaakusahan. Saan ka ba naman nagkatala? Ito na lang tingnan na lang natin mga kababayan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Halimbawa, inakusahan ka na nagnakaw ka ng mangga. Patutunayan mo ba yung inaakusa sa'yo? Totoo? Ikaw na nga yung inakusahan, ikaw pa yung magpapatunay na tama yung ibinibintang sa'yo. Hindi pwedeng mangyari yan. At walang kahit na sino mang utu-uto na gagawa niyan na patutunayan mo na tama yung ibinibintang sa'yo. Natural ang dapat gawin nung taong nag-aakusa, patunayan niya na totoo yung inaakusa niya. Kaya nga kung mapapansin ninyo, lahat ginagawa ng kampo ni Duterte, katulad dito mga kaalyado ni Duterte na sina Harry Roque at itong sina Maharlika na mag-edit ng kung ano-anong video kasi kailangan nilang patunayan Kailangan nilang patunayan na tama yung accusation nila. Ang problema, hindi kinakagat ng tao. Biruin nyo nga oo nga, umani ng napakaraming views nung pinakalat nila na video na gumagamit ang presidente. Kaso ang problema, hindi naman kinagat ng tao Pagkalipas ng 2 araw, wala na. Hindi na siya pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi nagtitiwala ang taong bayan sa ganong klase ng video na ipinapakalat nila. Kasi kahit ang mamamayang Pilipino, especially marami sa atin magagaling, pagdating sa pagtingin ng mga ganyang klase ng video, talagang hindi naniniwala at alam na agad nila na peke yung video na yon. So ngayon na itong sinasabi ni Atty. Claire dito na dapat patunayan ng mga nag-aakusa na tama yung accusation nila, totoo po yan. Kahit kayo mga kababayan, pag kayo inakusahan, ano gagawin nyo? Sasabihin nyo sa nag-akusa sa inyo na patunayan muna nila na tama yung inaakusa nila bago nila sabihin, bago nila hingiin yung mga bagay na hinihingi nila sa inyo.
Mga kababayan, katulad na lang ng ginagawa nila kay PBBM. Biruin nyo, pipilitin na lang presidente magpate samantalang si Digong hindi nila napilit noon. Pinakamasakla pa dyan, yung namimilit pa na si PBBM ay magpates, siya pa yung nagtatanggol kay Duterte noon. Noong mga panahon na ginigipit itong si Digong at pinipilit na magpates para malaman ng taong bayan kung gumagamit ba talaga siya or hindi. Kaso ang problema, kita nyo naman kung paano gawin ni Harry Roque uto-uto at tanga yung kanyang sarili. Dito pa lang O baka sabihin nung iba, fake news tayo ha, ayan yung video. Balikan nyo na lamang po dito sa video natin na ito. Anyway, mga kababayan, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po sa pagsoplak ni Atty. Claire di umano dito po sa tanong? Kasi ito matagal na to, paulit-ulit na tong tanong na ito na dapat daw magpa-hair ang presidente. Alam naman natin yung galawan ng mga yan, especially ng kampo ng mga Duterte. Kaya nila ginagawa yan kasi para mapatunayan nila kung tama ba or mali yung accusation nila kay PBBM. Kaso ang problema mga kababayan, hindi talaga kinakagat ng taong bayan. Ano po? Kaya tama, etong ginawang ito ni Atty. Claire. Anyway, comment below na lamang po ha